Ako po si Maria Gina Manabat, 54 years old, nakatira po sa Imus, Cavite. Dati po, nag-work ako sa isang bangko sa Ayala. Pero dahil nagkaroon na po ako ng family, nagbuntis ako, hanggang sa naging 3 na yung baby ko, so na-stop na po ako dun. After nun, nag-apply po ako ulit, na-hire naman ako sa 2 company. Bali, ang pasok po namin nun alternate. Itong week na to, yung isang company, yung next week, isang company naman. Bali, ang pasok ko po nun 5 o'clock hanggang mga 11 o'clock. So, nakakauwi po ako 12 midnight na. Kaya po nung nagtatrabaho na ako, kahit papaano, maganda naman po yung pasahod. Kahit papaano na ano ko na po yung pagkain namin, nakalipat na rin kami ng mauupahan na medyo maayos. Hanggang yun, sa nagdire-diretso na po. Pag pumapasok po ako, may mga dala po akong paninda. Halimbawa, yung isang kaibigan ko po, nagtitinda siya ng mga hanger. Kinakausap ko siya, baka pwede akong magbenta. Papatungan ko. Tapos ang ginagawa ko po, aalukin ko yung mga kasama ko sa trabaho. Nagpapa-order ako sa kanila ng hanger, or kahit na ano pong mga imported goods. Tapos meron po akong friend na nakikita niya yung hirap na sitwasyon namin, na yung sahod ko hindi mapagkasya kasi yung bayad sa bahay, ilaw, tubig. Ang ginawa niya po, kinausap niya ako na mamimili kami ng mga paninda, pero ako ang magtitinda, siya lang ang mamumuhunan. Tapos doon ko yun yung inaalok sa trabaho ko. Tapos pag nag-remit ako sa kanya, binibigyan niya rin ako. Kaya parang may extra pay po ako. Tapos lagi pong ganun na nagbibenta. Minsan namimili kami sa Divisoria, mga damit. So parang na-stop na yun. So wala na akong pagkakakitaan. Ang ginawa ko po, nag-aral ako sa TESDA. Inaral ko po yung native delicacies. Tapos isa po yung peanut butter po sa naituro sa amin. Kaya yun po yung inaral. Nung una po, sa mga kakilala lang, dito po sa mga kapitbahay, na-order din sila. Tapos hanggang sa yung mga friend ko po na nakakatikim, na ipapasalubong nila sa mga kamag-anak nila na nasa ibang bansa, na ipapadala po yung peanut butter. So, every time na may uuwi, lagi silang umu-order din natin sa ibang bansa. Ang madalas ko pong gawin 10 kilos Nakakagawa po ako ng 32 pieces na medium size na peanut butter. Bali, ang benta ko po ng peanut butter, medium size lang po siya, 130 pesos po. Na ipapandagdag ko po siya sa mga bills, gano'n po. Tsaka, kahit po paano sa pag-aaral nila, na ibibigay ko sa pampaon, gano'n. Mga scholar po sila ng college. Parang kinausap ko sila na tulungan niyo yung sarili niyo. Kasi hindi nahihingi. Kung ano man yung tagumpay ng iba, kailangan niyo pagsikapan yun. Tapos yun, nagsikap po sila na makatapos sila ng pag-aaral. Sa watulang na Diyos ko, maayos naman po yung mga trabaho. Nakakatulong din po kasi katulad po ngayon, wala na akong work kasi may edad na po ako. Hindi na po ako pinapayagan ng mga anak ko na magtrabaho. So, yan lang din po yung aking income na hindi naman nanggaling sa kanila. Pero tinutulungan din nila ako kasi minsan may mga umorder sa office nila. Kapag may sobra lang na ilang peraso na hindi nasama sa order, yun na po yung may aalok-alok ko. Pero kung tutuusin po, marami pong order. Bali po yung paggawa ko po ng peanut butter, pa po yun before pandemic. Siguro po mga nasa, na siya, 1 decade na rin. Sobra po ako nagpapasalamat sa Diyos kasi yung mga hirap na dinanas ko, hindi ko po akalain na malalagpasan ko po yun. Kasi talaga pong as in, dapang-dapa po. Hindi ko po nakita yung sarili ko na malalagpasan ko po yun. Tapos yung mga anak ko po, lumaking mga mabubuting anak. Natatanim sa isip nila yung mga pangaral na sinasabi ko sa kanila. Mapapayo ko lang po na sa katulad ko na mga single mom, kung ano yung pwede niyo pong magawa para sa makadagdag sa pang-araw-araw nyo, para makatustos sa mga anak nyo, gawin niyo po. Huwag niyo na pong isipin yung nakakahiya, kasi mas maganda po yung may sarili ka talagang kita.
Tsaka dapat po magkaroon kayo ng quality time sa mga anak niyo, lalo pa po kapag mga bata pa. Kasi iti-treasure po nila yun kapag malalaki na sila. Palagi lang po ako nananalangin. Palagi ko siyang kinakausap na gabayan niya po ako. Kung ang purpose ko sa buhay ay maitaguyod ko yung mga anak ko, sana po gabayan niya po ako. Ipagtiwala po natin sa Diyos ang lahat ng ating mga ginagawa at lakipan lang po natin ng sipag at syaga. Laban lang.